Miss Catherine Bernardo, abay handa na nga bang lumagay sa tahimik? Mukhang open na sa usaping pagpapakasal. Sino naman kaya ang maswerteng lalaki na kanyang pakakasalan? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw panoorin mo muna natin ang video clip na ito. Sila sa reception. Oh my gosh! Ang ganda. Thank you po. Ang galing-galing nyo. Then, so, Muling nag-ignite at talagang pinag-usapan sa social media ang ilan sa mga statement ni Miss Catherine Bernardo sa PGT or sa Pilipinas Got Talent kung saan ay naging open po siya sa usaping pagpapakasal. Sinabi niya kasi sa isang contestant doon na kung siya po ay magpapakasal ay gusto niyang i-invite ito pong magjowa na ito para doon sa kanyang sa kasal pero sa reception niya daw i-invite. So which means ngayon pa lang is talagang nag-iisip na si Miss Catherine Bernardo para po sa mga ganitong klase ng usapin kasi dati parang hindi pa siya open para sa mga ganitong usapan. Parang iniiwas niya yung sarili niya sa mga ganitong topic pero this time siya na po mismo ang nagbukas ng topic na ito at talaga napag-usapan po yan sa SOCMED. Kinuha po yan ng ilang mga fans ni Miss Catherine Bernardo na tila baga nagbibigay nagbabadya na talagang si Miss Catherine ay may plano na ngang lumagay sa tahimik. Ngayon, ang tanong ng marami, sino naman kaya ang maswerteng lalaki na napupusuan ni Miss Catherine? Kasi sa mga panahon at sa mga balitang lumalabas, tila ang lahat po ng mga fans ay nalilito na tungkol po sa totoong estado ng relasyon ng puso ni Catherine. Una, sinabi niya na siya ay isang single. Tapos, 'di ba? Ngayon pong araw ay naglabas po ng isang video at napag-usapan din po ito sa SOCMED dahil ito pong bag na dala-dala niya ay binlog niya po yan sa kanya pong channel at sinabi niya na iyan po ay regalo ni Mr. Daniel Padilla sa kanyang kaarawan. So marami tuloy mga Katniel fans ngayon ang natutuwa dahil may mga balita noon na naghiwalay sila ni Daniel Padilla ay nilagay niya na lahat sa stock room yung mga regalo ni Daniel. Lahat ng magpapaalala sa kanya kay Daniel Padilla nilagay niya sa isang stock room, pero this time piniflex niya pa yung bag. Kaya nga naman yung mga Katniel fans talagang kilig na kilig dahil nakita na naman nila yung bag na regalo ni DJ kay Miss Catherine. So ngayon, nag-iisip ngayon ng mga fans na totoo daw na meron ng understanding itong si Daniel at saka si Miss Catherine na pinalagan naman ni Mama Min dahil nag-post nga si Mama Min at dinipensahan niya yung kanyang anak at tila baga sinasabi niyang walang katotohanan ang mga balitang lumalabas na may nag-usap na nga itong si Catherine at saka si Daniel. Tapos sa part naman ni Alden Richards is sinasabi or na-debunk naman yung sinasabing meron na siyang or taken na si Mr. Alden, Talagang hindi, kumbaga parang pinasinungalingan ng Daily Tribune ang ilan sa mga balita na si Alden Richards daw ay taken na. So, dahil lumabas na po yung totoong news na wala pa raw po dun sa estado na yon si Alden. Ganon din naman po, may mga lumalabas din na parang nasa getting to know each other pa lang yung estado ni Mr. Alden, pero ang tinuturo nilang ang totoong girl na tinutukoy ay isang businesswoman or entrepreneur. Ito naman si Mr. Daniel Padilla is wala naman po siyang inilalabas na any evidence na parang sinusuyo niya ulit si Miss Catherine Bernardo. Although, syempre, hanggang sa ngayon, nananatili namang single. Ito pong si Daniel na ex-boyfriend ni Miss Catherine Bernardo. Tapos, ibinabalik naman ng ilang mga fans yung mga panahon na umiiyak si Catherine during yung kanya pong contract signing, diba? Yun talaga yung pinaka nakakaantig na video ni Catherine na talagang halos gusto niyang umiyak ng todo. Pero, syempre, pinipigilan niya yung sarili
family niya during that time. Kaya naman yun po yung isa sa mga nagpapa-hold back din sa ilang mga fans si Catherine na imposible daw na magkaroon ng comeback ang Katniel. Tapos sa case naman po ni Mayor Alcala, wala naman pong resibong lumalabas. Although may mga hearsay na lumalabas, pero ang bottom line nito is wala tayong any resibong makita patungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Catherine at saka ni Mayor Alcala. So, sino kaya ang maswerteng lalaki na pakakasalan ni Catherine? So, abangan natin yan. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Unahin natin si Macy. Sabi niya, "Go Alden, do what makes you happy and don't mind the bashers. Stay focused lang. Buti yan, sport naman maganda sa health. Ang nakakatulong ka pa. Mas gusto at pinagkakagustuhan ngayon ng mga Pinoy ang sport and concert kaysa manood ng Tagalog movies na pwede naman din kasing mapanood sa Netflix." Ayan. So, ito talaga yung umuubos ng oras ngayon ni Mr. Alden. Mapapansin ninyo, 'di ba? Parang hindi ganun karami na hindi ganun karami yung mga sinasabi nila na na mga projects ngayon ni Alden, kasi parang mas nagfo-focus siya doon po sa sa mga kanyang pinaglalaban. Sabi ni Miss Mirna Dalos, "Ma'am Darrens, basta kami cut din forever talaga, bahala sila." Sabi ni Noemi, "Walang cut din, may charred lang forever, may 4 kids na, lamya ng ito si Ma'am Chinoymi, hindi natin maintindihan eh. Lumabas na nga po at nagpakasal na si Maine Mendoza, hanggang ngayon di ka pa rin nakaka-move on. Sabi ni Miss Raquel Versosa, "Ang ganda nga ng ginagawa ngayon ni Alden dahil sa nga mahina ang showbiz para makatulong kahit paano sa mga empleyado, staff ng crew at iba pang nagtatrabaho sa showbiz. Binuo nila ang Alden, Dingdong Dantes at Miss Boots Anson Roa at nag-iba pa ang Mowel fan at takbo para sa pelikulang Pilipino. Para sa mga nawalan ng trabaho sa showbiz. Kaya saludo kami sa mga katulad nila Alden. Grabe yung pagtulong para sa maliliit na empleyado sa showbiz." Sabi niya. And katulad nito, kami sa katulad nila Alden, grabe yung pagtulong para sa maliliit na empleyado sa showbiz. Go Alden at iba pang artista na ganito ang layunin sa craft na meron sila. Tumulong hanggat makakaya." Ayan. Salamat Ma'am si Raquel Versosa sa inyo pong komento. Of course, marami pong salamat. And of course, syempre po, marami po talagang mga things na ginagawa ngayon si Mr. Alden Richards na mas kapaki-pakinabang. Grabe kasi siya, tapos tinutulungan niya yung ibang mga artista, ganun. And then sabi ni si Renato Saya, nakabusit lang, isipin lang ng mga shot cakes. Gumagawa din ng mga kwento against Alden. How close ba kayo? Kaya nakabantay kayo 24/7 sa buhay niya. Ganon din kay Catherine. Nakatabi nyo ba 24/7? Hindi naman meron ako sa very close friend ni Alden at Kat nakasama 7 days a week, almost 34/7 pa nga. Pero never naringhan ng nagsalita about them. Gaano nila they binabali ang privacy individually, yet they never talk of Kat and Alden cause they value friendship. Kayo, hindi na sana nagtagal ang Kat din, pero kayo, yung umuda para Christy and OG, ginagawang talambuhay. And sabi ni Mr. Demetrius, sasali ba si Alden sa triathlon? Baka sa susunod mag-swimming lesson naman siya. No offense, pero kind of boring na. Buti sana kung may mga improvement mas lalong tumaba siya ngayon. Pati kasama niya ang tataba rin. Pagkatapos mag-exercise lamon ng sandamakmak. Sa useless rin, mas okay pang nasa online gaming siya kasi payat siya doon at mukhang mabango. Ayun. Ito naman yung kanyang komento with regards to this, And I know na talagang may improvement naman kasi hindi naman po ganun kadali din talaga, 'di ba? Pero kung yun po yung nag-o-observe po ninyo dito po sa bagay na to, wala tayong magagawa. And another, sabi ni Miss Herminia, hayaan nyo sila, alam nilang ginagawa nila. Baka kayo, di nyo alam ang ginagawa nyo. Mahilig kayo mag-commentar sa iba pero sa sarili nyo hindi nyo binabantay. Alam nyo bang ginagawa nyo? Parang may alam kayo sa Kat and Alden pero sa totoo lang, comment lang kayo ng comment pero
di nyo alam totoo. Pero kung mag-comment parang pero wala namang alam, naririnig lang sa iba, naniniwala naman agad. Ayun. So ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. So dahil po marami po talaga mga naglalabasang news ngayon, talagang although marami mga nasaktan patungkol sa mga news na ito, pero ay parang mahirap naman din talaga na, 'di ba, mag-iimbento tayo ng mga news na kasinungalingan, 'di ba? Ang ending hindi naman pala totoo. Di doon tayo sa totoo, 'di ba? At least hindi para mag-imbento tayo ng mga balita dito. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.